na-expire yung kapangyarihan niya, Brother Peter, na dahil matagal na siyang pinanganak, ngayon mahina na? Hindi, yung Diyos kung pinaglilingkuran, kung gaano siya kalakas noon, gano'n pa rin siya kalakas ngayon. Kung gaano siya nagmimilagro noon, nagmimilagro pa rin siya ngayon. Kung paano siya nagpapagaling noon, nagpapagaling pa rin siya ngayon. At yung Diyos na sa Praise the ating Lord, Lord, hinihintay, God, hallelujah. parating na! Yes, Lord. Kaya, bulungan mo yung katabi mo. Huwag niyo parinig sa iba, ha? Bulungan mo lang yung katabi mo. At sabihin mo yung title ng ating mensahe ngayong umaga nito na mukha kang kambing. Bulong niyo lang mga kapatid, ha? Alam ko na noon pa. O sige, makakaupo ng lahat. Mukha kang donkey. Sinabi mo na ba? Sa katabi mo? Tingnan nyo nga muna kung sabihin mo sa katabi mo, smile ka nga, pakitanggal yung face mask. Tingnan mo kung awig nga. Mukha kang donkey. Slide lang, slide lang. Magaganda yan. Nung sinabi ko mukha kang donkey, hindi negative yung tinutukoy ko dyan, ha mga kapatid. Kung hihintayin niyo ako yung mensahe ng Panginoon, sabihin mo, mukha nga talaga akong donkey. Tatanggapin mo na yan yung kahawig mo talaga. Guro, 1 linggo nang nakakalipas mga kapatid, o 2 linggo nang nakakalipas, ako'y inatake na naman ang aking kasipagan, mga kapatid. At para sa ibang mga hindi nakakakilala sa akin, pag ako'y nakatake ng kasipagan, good thing yun. Aba, maganda, sinisipag si Pastor O. Kayo ba yung mga mister nyo, mga misis nyo, natutuwa kayo pag sinisipag sila? Amen! Amen! Ang lakas naman sa mga Pambira. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, magandang bagay yun, nasinisipag yung isang tao. Pero para sa mga nakakakilala sa akin, ay sa hindi nakakakilala sa akin kanina, good thing yun. Sa mga nakakakilala sa akin, pag sinipag si Pastor Om, yari. Yari tayo. Kaya kami yung Mr. Elaine, pag nakikita niya nagsisimula na akong si Bagay, ano na, pabayaan na. No? Kanya-kanyang trip na lang kasi mag-aaway kami, bro. Kasi pag ako naglinis, mga kapatid, linis talaga. Kasi tinatapon ko na yung lahat ng gamit na tingin kong wala ng halaga, wala ng kwenta, hindi na ginagamit. At nung araw na yun, mga kapatid, ang napagtripan kong linisin ay yung aming kusina. Brother Mark, nakita ko yung aming kusina, mga gamit doon. Makita ko, ang dami nakatambak, lalo na yung mga Tupperware na clear. Kaya nabibili nyo kung saan-saan. Yung mga may order yung kapatiran, no? Na may gawang lasagna, sushi, hindi nilalagay. Nakita ko, isang stock na gano'n na sa akin, ang dami. Inaalikabukan na si Sister Jel, binabahayan na ng ipis, may mga tae ng ipis, may mga tae ng butiki, may mga agyo na. Kaya, imbis na linisin ko, Brother John. Tapo na. Mas mabilis yun na paglilinis. Kaya kumuha ko ng isang malaking yung trash bag, mga kapatid. Tapos, tinapon ko lahat doon yung aming mga nakikita kong Tupperware. Yung ibang Tupperware namin, nasa hiraman, nakalapos to Orly. Pero yung mga, lalo na yung clear, hindi ko talaga malimutan yung mga clear na yun. Natakit kasi, tinapon ko talaga halos lahat, mga kapatid. Kasi nga, binabahayan na ng ipis at mga ano. At ito na, kinagabihan mga kapatid, pumunta na sila Pastor Orly, Sister Myra, para maghapunan. Kasi doon sila kumakain sa aming bahay, para makabanding-banding nila si Yomi. Hinag nila yung mapagkaan dyan. At maraming natirang pagkain. Ngayon, habang marami natirang pagkain na Sister Elaine, kasi alam ko nabalitaan niyo na ang balita na bagong-bago na may baby boy na kami. Bawal siyang gumalaw-galaw. Bawal siyang
ko, Mira, sabi Brother Peter, di pa nakakalakad si Obi, sinundan mo na gusto. So, hindi ko sa pinapagala, Brother Eddie, ako nag-iligpit. Tsaka kayo ng mabuting ama. Nasawa. Niligpit ko lahat. Ngayon, pati yung mga tumas ka, walis, ganyan. Tapos, yung mga sobra kayong pagkain, wala tuloy akong mapaglagyan. Kasi, may tapong ko lahat. Alam mong galit na yung misis ko kapag hindi na siya namamansin eh. Tsaka alam mong galit, halimbawa, ito na yung mga clear na yun, ang plastic, nilalagay ko na isa-isa. Tapos mamaya may lalapit si Sister Elaine, tutulong mga kapatid. Kahit kung mga ayaw ko namang itapon, nilalagay niya na rin. Pero tahimik lang kung baga sa isip niya, oh yan na, yan pa. Sige, tapon na natin lahat yan. Ito na. Kaya di nilalagay ko yung mga kapatid, mga ulam, mga... Wala talaga na akong makita ng pwedeng paglagyan. Sabi ko, ayoko namang magtanong, Mami, meron ba tayong extra pang mga Tupperware? Baka masigawan ako, no? Tsaka sabihin, sabi ko kasi sa'yo eh! Ayoko, hindi ko siya binigyan mga kapatid ng satisfaction na gano'n. Kaya alam yung ginawa ko, yung kanin namin na madami pa, yung plastic ng pandesal, mga kapatid, doon ko talaga tinanilagay lahat. Tapos sinalpak namin sa aming rep. Kasi sino nga naman bang nakakaalam na kailanganin ko yung mga Tupperware na buwan nang hindi ginagamit? Yung iba doon taon na, inaagyo na nga eh. Inaagyo, may tayo na ng ipis, binabahayan na ng mga gagamba, mga kapatid. Sino may aakala na yung kinagabihang yun din, yung mga nakastock kong mga Tupperware, kakailanganin ko din at may gamit pa pala. At marami sa atin dito mga kapatid nakaka-relate dun sa sitwasyon ng aking Tupperware. Na feeling nila katagal-tagal na panahon na sila'y nakastock. Matagal na panahon nung sila'y huli nilang naramdaman yung init kahit lagi silang nasimba. Hindi, matagal na nung sila'y kinilabutan, yung tumindig yung kanilang balahibo, o yung nakurot yung kanilang puso. Matagal na panahon nung inoohan sila ng Panginoon sa panalangin. Kanina yung sinasabi kong stars aligned. Kanina pare-parehong simula sa devotion ni Sister Jessa hanggang dito sa kay Sister Sheena. Paghintay sa Panginoon. Ganoon yung mensahe, simula pa kanina. Sino pa nga naman nakakaalam na gagamitin pa yung Tupperware na yun? Kasi marami ditong nananalangin na parang hindi pa rin nasasagot ng Panginoon kahit katagal-tagal na. Merong mga lumuluhod, merong mga nag-aayuno pa, nagfa-fasting, nagpipilit magpakatapat sa Panginoon, nagpipilit magbagong buhay. Pero yung bato ng buhay, alam mo yun, parang ayaw talaga silang ayunan, tinutulog talaga silang palayo. Bakit parang lagi silang naka-stuck lang dun sa sitwasyon yun? Paulit-ulit na nakikita, paulit-ulit yung naririnig, ilang taon na nananalangin. Pero paulit-ulit lang yung nangyayari sa buhay. Naka-stuck lang. Well, I'm here to tell you mga kapatid, at may binigay ang Panginoon na good news sa bawat isa sa atin, na ang Panginoon magpapadala yan ng isang malaking spirito ng revival sa lugar ng Buena Vista. At ako, kahit matanda ka na o bata ka ba, kahit nakastuck ka dyan o lagi kang ginagamit, may pag-asa pa sa gagamitin ng Panginoon. At yun ay lahat ng available. Kahit may agyo ka, kahit may alikabok ka, kahit maliit na container ka o malaking container ka, kahit nakastuck ka dyan o lagi kang gamit, gagamitin tayong lahat ng ating Panginoon. Sa tamang panahon daw. Right. So don't you give up mga kapatid. Sa Matthew chapter 21, verse 1 hanggang 9, akin itong babasahin mga kapatid. Ito, yung binasa natin sa Zechariah kanina, ay prophecy. Prophecy to hinula 400 years ago, 500 years ago, tungkol dito.
sinulat yung tungkol dito. Ito yung sa Zechariah, ito yung nangyari. No? Ito yung pagpasok ng Panginoon natin sa bayan ng Jerusalem. So basahin natin, medyo mahaba-haba, but bear with me mga kapatid. Sabi diyan, malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa layo ng Bethphage, Bethphage, bala kayo, no? Kung anong gusto mong accent yung gamitin na. Na nasa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod. At sinabi, pumunta kayo sa susunod na layon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali. Kasama ang bisiro na ito. Halagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Verse 3, kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo. Verse 4, nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta, ang sinasabi ko kanina sa book of Zechariah. Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Zion na paparating na ang kanilang hari, mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Verse 6, lumakad niya ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Verse 8, sabi, maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Verse 9, ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, purihin! Purihin ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Panginoon! Sa King James Version, dito nyo nakuha yung kanta. Lagay mo doon, kapatid. Next, na slide. 9. Yung kasunod lang ng 9. Wala, next ka lang. Yan, sabi, King James Version, mga kapatid, sabi dyan, at ang mga karamihang mga nasa unahan niya at ang nagsisisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosanna! Hosanna! Alam niyo yung kantang yun? Hosanna! Hosanna! Sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosanna in the highest. Yung kinakanta natin, mga kapatid, ariyon, no? Verse 10, last, nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtatanungan ang mga tao, sino ang taong iyon? Verse 11, sabi, sumagot ang mga kasama ni Jesus, siya, ang propetang si Jesus na taga Nazaret na sakop ng Galilea. Nagkakagulo daw mga kapatid at nag-uproar. No? Sino yung tao? Bakit nagpa-party-party? Bakit ang daming nagpe-piestahan? Kasi sabi ng mga apostol, siya, ang propetang si Jesus na taga Nazaret. Kung alam lang nila yung kasunod ng mangyayari, hindi lang nila sasabihin, siya, yung propetang si Jesus. Kung alam lang nila yung alam natin, dahil nabasa na natin yung history, malamang hindi lang nila sasabihin, siya, yung propetang si Jesus. Malamang na malamang yan, lalo na si Pedro, ang isisigaw niya pa, siya, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Mesaya. Siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Magpapapako yan sa krus para bayaran yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Hindi lang siya basta propeta. Siya yung Diyos na kataas-taasan. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Itong kwentong to, mga kapatid, yan yung celebration ng Palm Sunday. Yung ginagawa ng mga ibang simbahan o reliyon, yung nakuha sila ng mga palaspas, yan. Tapos, anong ginagawa ng palaspas? Hindi ko alam. Kaya pay-pay. Ginagawa-gayway nila, yung ginagawa-gayway nila. Tapos, lalagay sa galing daw ng mga gawin nila. Tapos sinakalat na, gano'n yung sunod. No, mga kapatid,
kasi ako, hindi ako, born akong UPC na never naman kami nagbili ng palaspas nila tatay. No, kaya nakikita ko nagagano sila. Ngayon, nung nabasa ko to sa Biblia, yun pala, yung dahilan ng ginagawa nila. Parang nire-recreate nila, ginagaya nila, yung triumphant entry ng ating Panginoong Jesus sa lugar ng Jerusalem. Sineselebrate ng mga tao yung pinagbubunyi nila sa Jesucristo. Kasi nalaman nila na hindi ito bastang normal lang na tao. Nakikita nila kung saan napunta tong mga to, nagkakaroon ng himala. Nagkakaroon ng kagalingan. Yung mga bulag, nakakakita. Yung mga pilay, nakakalakad. Yung mga bingi, nakakarinig. Meron nga mga patay na binubuhay ng taong tong si Jesus. Kasi ni-celebrate nilang maigi yung pagdating ni Jesus. Kaya nga kung mapapansin mo mga kapatid, takang-taka ko doon sa ibang mga tagapagturo na litong-litong kung ilan yung Diyos. Sinabi na nga dyan yung sa Zechariah, darating ang inyong Panginoon, ang inyong hari na nakasakay sa asno. Tapos anong ginawa ni Jesus? Dumating siya bilang hari na nakasakay sa asno. Pero separate topic na yun, mga kapatid, pinapatunayan lang na isa talaga yung Diyos. Kung ito, pagpasok ng ating Panginoon dito sa lugar ng Jerusalem, yung triumphant entry na, kung medyo alam nyo to, mga kapatid, 1 week na lang natitira bago siya ipako sa krus. Last 1 week to ng buhay niya. Yung ibang tao, baka hindi na siya makikita. No? At habang sineselebrate siya, pinupuri siya, dinadakila siya ng mga tao, ang pinili niyang sakyan, asno. Diba? Parang anticlimactic. Kumbaga, kasi, di ba pag mga manonood ka ng pelikula, mga parang pagdarating na yung bida, alam mo yung, di ba sabi nila, sa huli daw nadating yung bida? Ganun yung parang ginawa ni Yes, parating na siya, last na, no? Nadating yung bida, parang nag-i-slow mo pa nga yung pagka-edit ng movie. Tapos, alam mo yun, nahangin-hangin mo. Ang pogi talaga ang dating. Nakasakay siguro sa kabayo, yung iba parang pag-gera-gera, nakasakay sa mga dragon. Nakasakay sa leon, nakasakay sa mga gandang hayop talaga, yung mga talagang astigin. Pero yung ating Panginoong Jesus, last 1 week ng buhay niya, ha, Brad? It really fascinates me. Bakit asno? Yun, yung sinakyan niya, ang ganyan na ba? Diba? Kasi ikaw, di ba, ikaw na lang, oh. Ikaw yung Diyos na kataas-taasan sa lahat. Diba? Tapos papasakayin mo sa asno lang? Bakit hindi stallion? Bakit hindi yung mga mamahaling kabayo talaga? No? Ang pinili ng Panginoon, asno. Asnong nakastak at nakatali doon ng pagkatagal-tagal na. Sabi pa nga sa Luke, yung kanyang parallel na version ng kwentong yan sa Matthew, pag binasa mo sa Luke, ang sabi dyan, yung asnong yon hindi pa nasasakyan kahit kailan. Kapag yung asno hindi pa nasasakyan at yung trabaho ng asno taga-bitbit, walang silbi yung asnong yun, wala pa siyang value, wala pa siyang silbi, kumbaga. Pero yet yung ating Panginoon, ang pinili niyang sakyan, last 1 week ng kanyang buhay. Yung ibang tao, last chance na siyang makita. Last exposure niya, no? Tsaka yung parang moment niya na to, sinicelebrate siya, pinupuri siya ng mga tao, di ba? Sana sinagad mo na, Panginoon. Sumakay ka na talaga sa brand new na magandang ano. Pero ang pinili ng Panginoon, asno, na nakastak doon ng pagkatagal-tagal nang wala pang kasilbi-silbing asno. Nakakapagtaka. Sa verse 2, mga kapatid, sabi dyan, at sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita ninyo ang isang asno. Wait lang, yung kasunod na salita, na nakatali.
doon lang siya. Kung isang di pa lang yun, di ba, ikot-ikot lang yung asno doon. Paulit-ulit lang yung nakikita niya. Paulit-ulit na senaryo, na paligid lang yung nakikita niya. Paulit-ulit lang yung mga naririnig niya kasi nandun na siya. Naka-stuck lang yun doon. Paulit-ulit lang yung mga naiisip nun. Paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Kasi naka-stuck lang yung asnong yun doon. And moreover, ha? Plus, nakatali daw yung asnong yun. No? Hindi ko alam kung anong pinatali sa kanya, kung bakal, kung galyos, kung taling lubid o yung taling pambarko. I don't care. No? Pero pag sinabi ng Panginoon, nakalagan nyo yan, kakalagan yan ng Panginoon. Kung ano man yung tumatali sa iyo ngayong hapong ito, kung problema man yung tali yan, kung pagsubok man yung tali yan, kung sakit man yung tali yan, kung ano man yung gumagapos sa iyo para makapagpastak sa iyo, sabi ng Panginoon, kakalagan niya yan. Yes! Hallelujah! Ano yung sabi sa kanta? You got pain, He's a pain taker. You feel lost, He's a way maker. Yes, hallelujah. If you need freedom or saving, He's a prison shaking Savior. If you got chains, He's a chain breaker. Yes! Kung adik ka, kung ano pa yung gumagalyos at gumagapos sa'yo, ang Panginoon, ang tagagalang, ang chain breaker. Kung dati ka mahilig magkurang, ang Panginoon ang tagagalang, tagapakawala. Kung ano yung problema mo, feeling mo, wala nang nakakatulong sa'yo, kayang-kayang humawi ng Panginoon ng daanan kasi siya ang waymaker. Yes! Kaya-kayang posible at wala nang sino mong tutulong sa'yo. Ang Panginoon ang tanging pinakadakilang tagapagligtas ng lahat. Gusto akong verse sa Bible, sabi may grace is sufficient. Diba yun? Pagbira. Basta yung kasunod nun, yung my power is perfect in your weakness. Saktong-sakto daw yung kahinaan mo para sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Alam mo, minsan nadating talaga sa buhay natin yung sasagarin ka talaga ng Panginoon. Yung kahit anong review mo na, kahit anong pagsusumikap mo na, kahit anong pagpupumilit mo talaga, hindi talaga mabibigay ng Panginoon. Yung hanggat may naiisip ka pang solusyon para sa sarili mong magagawa mo, hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Bakit yung minsan gusto ng Panginoon yung said na said at sagad na sagad at desperadong-desperado ka na para kapag hinawi ka ng kamay ng Panginoon at pinulot ka at niligtas ka, wala kang ibang masasabi kundi Panginoon lamang ang dahilan kung bakit ako nandito. Not by man, not by power, but by the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Kaya natutuwa ako mga kapatid kapag meron akong mga nakikitang kahit nagkakamali-kamali yung ating mga muskero o minsan nawawala sa tono yung ating mga kumakanta. Pero meron pa rin mga taong talagang hindi mapigilan at hindi mapaawat. Magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Kasi alam nila yung pakiramdam na sagad at said na nakatali pero ngayon nakakalag na. Yung dating problemado pero ngayon ang saya-saya na. Yung dating walang makain pero ngayon ang taba-taba na. Hindi dahil sa akin yun. Hindi dahil professional na. Hindi dahil mahusay na. Hindi dahil magaling na o talentado na. Pinayatawa lang yun ng Panginoon ko. Kapitan, makikita niyo roon ang isang asno na nakatali. Pambihira. Last week ng buhay ng Panginoon, ang pinili niyang sakyan
yung asno. At ito yung mas na-fascinate ako. Verse 3. Dito ka talaga dito ka napawaw yung aking utak eh. Bakit? Ang sabi sa verse 3, kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong, ano daw? Sabihin ninyong, ha? Sabay-sabay kayo? Kailangan ng Panginoon. It goes against sa lahat ng turo na narinig ko eh. Ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala yang kailangan. Kasi sabi pa nga sa Acts, next verse, sabi sa Acts 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na nandirito, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahal sa templong ginawa ng mga kamay. Kung yung Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagsalita lang na let there be light at nagkaroon ng liwanag. Nung sinabi niyang magkaroon ng langit at lupa, hindi siya nagtrabaho at bumili sa kung saan mang galaxy o far away na lugar para bumili ng materyales at hulmahin yung ating universe. Yung ating universe, ha? Ang sinabi lang niya, let there be light. Magkaroon daw ng langit at ng lupa. At hindi yun after 10 years nagawa. No. Instantly, pagkatapos ng last na letra ng salita ng Panginoon, nagkaroon ng langit at ng lupa. Glory, hallelujah. Kung ganun kakapangyarihan yung Panginoon, ano sa tingin mo yung kaya mong ibigay sa Panginoon? Sabi nga niya, next mo 25, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng kamay ng mga tao na para bagang nangangailangan siya ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. It really fascinates me, no mga kapatid, na yung Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, yung nakaupo dun sa langit, yung kanyang trono, ang luklukan niya langit, tapos yung earth daw, yung ating mundo, tapakan niya lamang. Yung Diyos na naggalalang ng mga planeta at hinang niya sa kawalan, nakangailangan ng donkey. Amen. Praise the Lord. Nangangailangan ng donkey. Sa totoo nga lang mga kapatid, real talkan, yung iba sa atin akala, pag nananalangin tayo sa Panginoon, obligado tayong sagutin ng Panginoon. Pag nagpapakatapat ka sa Panginoon, dapat suklian ako ng Panginoon. As if yung pagsisimba mo dito, atat na atat yung Panginoon sa'yo. Natuwang-tuwa yung Panginoon, nagsimba siya, oh, thank you anak. Napansin mo ko, nabigyan mo ko ng oras. Praise God. Hindi yung kailangan ng Panginoon. Ikaw yung may kailangan sa Panginoon. Amen. Hindi ka Amen. kailangan ng Panginoon. Alam ng Panginoon na meron kang tao sa buong mundo na nakaka-realize kung gaano ako kabuti, kung gaano ako kalakas. Merong mag-aalay sa akin ng papuring totoo. Tapos tayo aalayan lang natin ng Panginoon ng kung ano-ano na lang. Hallelujah. Mema lang. May maatig, may masabi, may makanta. Yung Diyos nakataas-taasan sa lahat. Amen. Pag-aalayan mo lang ng Come on. kung Hallelujah. ano-ano na lang. Huwag na lang. Mhm. Pero hindi yung next ibang topic yun. Ginawa ko na naman, Kuya Paul. Babalik tayo sa verse 3. Ang gusto ko yung punto dito, kailangan daw ng Panginoon yung asno, yung donkey, yung nakastak at inaagyo ng donkey. Yung feeling ng donkey na wala na siyang worth dahil na doon lang siya. Paulit-ulit yung nakikita kung ano-ano ng mga negatibong pumapasok sa kanyang utak, yung feeling ng donkey na wala namang nangyayari. Kahit anong hiling niya, kahit anong panalangin niya, parang nakastak pa rin. Pero sabi ng Panginoon,
kailangan ko yung donkey. Mhm. Hindi yung donkey sanay at magaling. Hindi yung donkey professional na veterano ng magbitbit. Yung kailangan kong donkey, pumunta ka dun sa layo ng Betfage, yung nakatali. Yung hindi pa sanay. Yung baguhan pa lang, yung wala pang alam, yung feeling na unqualified siya. Yun yung kailangan ko daw na donkey. Sabi ng Panginoon, bakit pa kailangan ng Panginoon yung donkey? Talagang napapaisip ako eh. Sabi sa animalhow.com, tama ba? Animalhow.com, ang donkey, inferior yan sa kabayo. No matter how you look at it, ang kabayo mas maganda at better choice kumpara sa donkey. Pero may isa daw nilamang yung donkey. Yung mga donkey pala sila ay burden bearers. Sanay silang magbitbit ng mga mabibigat. Nakukuha niyo na, sana nakukuha niyo na kung saan ako papunta ngayon. Hindi naghahanap yung Panginoon na mga matitikas na kabayo at mahuhusay at magagandang kabayo. Ang hinahanap ng Panginoon, mga burden bearers. Yung mga naghahanap, yung kayang bitbitin, yung dalahin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ano ba yung dalahin ng ating Panginoong Jesucristo? Yung pagiging perfect attendance mo dito sa simbahan? Yung paglalagay mo ng limang offering sa Panginoon? Hindi! Ang hinahanap ng Panginoon yung kaya magbitbit ng kanyang dalahin. Yung dalahin mag-share, mag-testify, magpatunay na merong Diyos na tagapagligtas talaga. Yung pinapakita, yung pag nakikita mo yung kapwa mo, hindi mo lang nakikita yung kapwa mo. Bagkus nakikita mo yung isang taong papalapit sa impyerno. And I have to do something. Yung kayang gawin at bitbitin yung puso ng Panginoon. Yun yung hinahanap niya. Hallelujah. Hindi yung mga papoging kabayo dyan. Ang hinahanap ng Panginoon, yung mga asno na kayang magbitbit ng kanyang dalahin. Meron pa mga kapatid, alam niyo ba na yung asno kaya niyang magbitbit ng times 2 o times 3 ng kanyang weight? Wow. Hallelujah. Makukuha niyo ba? Isa niyo na papunta? Wow. Yung mga asno, yung mga burden bearers, kaya niyan kahit doble pa o triple ng kanyang timbang, yung kanyang bibitbitin. Sanay yun sa mabibigat. Hindi yun magre-reklamo sa mga bitbitin. Hallelujah. Hallelujah. Kasi yung iba sa atin, nagre-reklamong meron silang pinagdadaan ng problema, pagsubok at hinanakit, na hindi nila alam na mas maraming problema ang bitbit, mas maraming pabuya sa dulo. Mas mabigat yung pinagdaraanan, mas malaki yung premyo. Mas mabigat yung ginto at diamante, mas malaki yung presyo. Amen. Yung bibit-bitin niyang Panginoon. Although mahihirapan yung asno sa paglalakad sa bigat na timbang ng ating Panginoon, pero binibit-bit niya pala yung pinaka-importanting investment na magagawa ng kanyang buhay. Marami dito humihingi ng Panginoon, iligtas mo ako sa aking pinagdaraanan. Little did they know na yung inaalis nila, yung mismong pagpapalang hinahanda sa kanila ng Panginoon. Ang mga asno, burden bearers, sanay magbuhat ng mga kabigatan. Amen. Ang hinahanap ng Panginoon sa hapong ito, yung mga handang magbuhat ng kanyang kabigatan. Amen. Sabi dito, verse 4. Sabi, nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta,
Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Zion na paparating na ang kanilang hari. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang inutos ni Jesus. Verse 7, ito yung gusto kong ipuntahan mga kapatid. Dinala ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal. Then, tapos, saka sumakay si Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng willing ka lang. Meron mga nagsasabi nun basta willing ka sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Basta available ka. Come on. Maglilingkod ka sa Panginoon. Yun yung hinahanap ng Panginoon, yung mga available at willing. Nung ako'y may masarap na ulam, hindi ko yun ilalagay doon sa nakastack kong Tupperware lang na may mga agyo, may mga tae ng ipis, at merong mga web ng gagamba. Anong gagawin ko sa Tupperware ko bago ko lagyan ng masarap na ulam? Lilinisin ko. Hindi pwedeng willing at gusto mo lang maglingkod sa Panginoon. You have to be clean. Kaya nga pinapangaral natin dito, kailangan mong mabautismo sa tubig Oh, yes. sa pangalan ni Jesucristo Oh, yes. para sa ito pagpapatawad ng iyong salita. Then mo tatanggapin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kung enough na sa Panginoon yung pagiging mabuti at available mo, yung binatang lalaking mayaman na nakagawa ng 10 utos, okay na sana siya. Pero hindi yun yung hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, yung katabi mo ngayong mukhang asnong tagabitbit ng dalahin ng ating Panginoon. Yung hindi magre-reklamo kapag nadaan sa pagsubok. Yung hindi mo pinagkasakit o nalalugi yung business o hindi mo yun yung sitwasyon sa kanya. Yung nabasted ng kanyang girlfriend o ng kanyang boyfriend. Yung hindi nakapasa. Yung nalulugi yung paninda. Yung mga kinakapos at sinasagad. Yung mga hindi ma-promote. Yung mga pamilyang hindi pa rin naaayos kahit anong panalangin niya. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Yung kayang bitbitin. Times 2 pa lang kabigatan. Times 3 pa yan. Bubuhatin ko yan. Para sa Panginoon. Sabi, ang isang kaibahan ng asno sa kabayo, yung isa pa nilang difference, mga kapatid, yung mga kabayo, Sir Dali, mapopogit, magaganda yan kasi mahahaba yung kanilang mga mane, yung kanilang buhok. Yung mga kabayo, natitirintas yung kanilang buhok, di ba? Nadedesignan pa. Nakikita niyo yung minsan sa pwede mong pagandahin, papormahin, ibigyan mo sila ng design, nasasakay yung tao, pwede silang pamparada. Yung mga asno, ang mga buhok nun, kulot, na natayo-tayo, na kahit anong fix mo dyan, kahit anong gel o hairspray o yung gamitin mong pagpapaayos sa David Salon, ganun-ganun pa rin yung itsura niyan. In short, kasabihin ko na walang masasaktan. Yung mga asno, pangit, kumpara sa kabayo. Next mo kapatid. Tignan mo yung ating example. Kita ba dyan sa likod, mga kapatid? Si Napoleon Bonaparte. Tama ba yung spelling? Yung pronunciation? Napoleon Bonaparte, no? Si Alexander the Great. Kilala niya yan, di ba? Ito, hindi ko din ito kilala eh. Si King Charles daw siya. Pero isang matipunong hari din pala yan, no? Yung mga hari itong mga sikat, mga mapagtagumpay daw na hari, mga nananakop, kaya sikat yan eh, mga yan, di ba? Tignan mo yung sinasakyan nila.
Pagkapopogi mga kabayo, talaga naman, oh, vlog pa. Ganda, ang haba, ang lalaki, mga macho talagang kabayo. Kasi yung mga kabayo daw, it adds value doon sa king. Aha. Kapag ang isang hari nakasakay sa kabayo, mas mataas ngayon yung status nila. Hindi lang sila literal na mas mataas sa ibang tao at tinitingala. Although kasali yun ha, nakakadagdag yun ng kanilang dignidad, ng respeto sa kanila ng ibang mga tao, ng kanilang mga nasasakupan. In short, yun nga, dinadagdagan nun. Ang hinahanap nila, yung mga perpektong kabayo. Kasi nga naman kapag isang hari, dumaan doon sa kanyang nasasakupan at ang ginamit ng kabayo, eh pingkaw-pingkaw, pipilay-pilay. No? Mukhang gusgusin yung kanilang kabayong dinadala. May masasabi tungkol sa kanila. Siguro itong hari to, ano lang to, mga ano to, weak na hari. Mahirap yung hari niyan. Oh. Kaya ang hinahanap nila, Sir Arlene, mga perfect na kabayo. So dahil yan, yung iba pa nga pinapangalanan eh. Yung iba nga mga kabayo, mga kapatid, nag-google ako, merong $1.1 million na mga nabibenta mga kabayo. Yung sinasakyan nila Queen Elizabeth, ganyan. Mamahalin talaga yun mga kapatid. No. Perfectong kabayo yung kanilang hinahanap. Pero yung Diyos ng mga Diyos. Yes. At hari ng mga hari. Yung niluluhuran ngayon ng mga anghel dun sa langit, kasi hindi sila magkanda o gaga paano pupurihin yung kataas-taasang Diyos, yung Diyos na naglikha ng lahat ng bagay in existence. Ang hinahanap hindi perfectong kabayo. Hallelujah. Naghahanap ng asno. Naghahanap ng asno. Naghahanap ng nakastak na asno. Buti na lang! Pwede ba ako magpatotoo mga kapatid? Come on. Ako mga kapatid, I grew up sa simbahan. Lahat ng mga kwento ng Sunday school, alam ko yan. Naririnig ko. Lahat ng mga turo at dapat gawin sa simbahan, mga lahat ng conferences na attenan ko. Dahil anak ako ng pastor, alam ko, naririnig ko na yung mga katuruan. But I never really had a relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Kilala ko lang. Ako'y relihiyoso, pero hindi ako ligtas. Alam ko yung dapat at hindi dapat gawin, pero hindi ko alam bakit dapat gawin yung hindi dapat at dapat gawin. In fact, hindi na ako mga kapatid nakapag-aral ng Bible School. Pero tignan mo ako, nandirito ako ngayon sa inyong harapan, mga kapatid. Pinapatotohanan na mayroong Diyos na nakapagligtas. Kung may makakakita nga sa ating mga kaklase ko ng high school at ng college, makapatundahan na peki ako. Pero buti na lang! Buti na lang yung Panginoon natin Diyos. Hindi nagkahanap ng perfectong kabayo. Hindi nagkahanap ng may mahabang listahan nung kanilang nagawang kabutihan. Ang hinahanap ng Panginoon, yung mga naka-stack ngayon na asno. Hallelujah. So I'm bringing the good news right now sa inyong harapan. Kung feeling mo ngayon nakastuck ka at walang nangyayari sa iyong buhay, kung feeling mo yung panalangin mo pagkatagal-tagal na hindi sinutugon ng Panginoon, saktong-sakto, yun yung hinahanap ng Panginoon. Yung mga tagtag ng problema at pagsubok. Hindi yung mga magagandang poging kabayo. Hindi yung mga stalyo, nagkakalandang ganyan, kalalaki ng katawan. Ang hinahanap ng Panginoon ngayon. Yung mga asno na unqualified. Alam nilang wala silang magagawa at hindi sila karapat-dapat. Yun yung hinahanap ng Panginoon ngayon. Hindi naghahanap ng Panginoon yung may PhD. Ni grade 1 ka o may PhD ka. Ni mayaman ka o mahirap ka. Ni ang pera mo sa bangko, 3 milyon
o ang pera mo sa pitaka mo, 3 piso, ang hinahanap ng Panginoon, yung mga astong kayang mapipit ng kanyang dalahin. Walang pakialam ng Panginoon sa educational background mo, o sa kung ano bang natapos mo, kung anong business mo, kung anong binagay mo sa sakyan. Ang hinahanap ng Panginoon, yung mga astong magbibipit ng kanyang mga kabigatan. Hallelujah. Last, mga kapatid. Ang greatest daw na pinagkaiba ng asno at ng kabayo ay ang mga kabayo matutulin, mabibilis. They're built for speed. Kaya kapag makikipagkarera ka, anong dadalhin mo? Kabayo. Walang magdadala ng asno sa karera. Kasi sila, pamabilisan sila. Kaya nga naging sukatan pa kaya ng lakas yung horsepower. Literal na kabayo yon, no, mga kapatid. Nasukatan. Mabibilis yung mga kabayo, kaya ngayon yung pinipili ng mga hari, pwede silang maprotektahan. Isang palo nila, makakatakas agad sila. Kahit nga matamaan yan minsan, kaya pa rin yung tumakbo ng mabibilis, mapana sila. Makakatakbo pa rin sila. They are built for speed, for race, mga kapatid, pangkarera talaga sila. Pero yung mga asno, hindi sila pangkarera. Tagabuhat lang daw talaga sila. Kaya nga, buti na lang, hindi karera yung inilatag sa ating pagsubok ng Panginoon, kundi marathon. Patagalang makapagtiis, patagalang sumuko, hindi paunahan. Patagalang makapagbitbit, pababaan, pakantahan, padamihan na may pusong maliligtas. Ang Panginoon, ang gusto niya, hindi kahit okay lang kahit mapagal ka. Basta totoong nagbubuhat ka, kagaya ng mga asno. Hindi naghahanap yung Panginoon ng mabibilis. Sabi sa Ecclesiastes, for the battle is not always to the strong, and the race is not to the swift. Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew, ang nagtitiis hanggang sa wakas, ang siya maliligtas. This is where I will end, mga kapatid. Dito ako magtatapos. Yung mga asno, sanay kaya sa bitbitan, di ba? Kinuwento ko na sa inyo. Yung mga kabayo, sanay naman yan sa mga parada. Kaya yung nilalakaran ng mga kabayo, minsan mga patag nga na ganito. Alam mo yun, yung talagang prepared na. Hindi na sila nadaan masyado sa mga putik. Ang tinutukoy ko yung mga mamahalin na, yung mga stallion, mga ganyan. Yung mga pangkabayong panghari. Daanan nila talaga ayos na, maganda na. Linis na yung kanilang dinadaanan. Yung mga asno, sanay naman yan sa putik kasi kagadala sila eh. Sanay yan sa hirap. Kahit pamuba kung kalsada, okay lang. Pero basahin natin yung sinabi dun sa ating verse 8 ata. Ang mga tao daw, maraming tao ang naglalatag ng kanilang mga palaspas at ang kanilang mga balabal doon sa daanan. Let me tell you this, mga kapatid. Kung ikaw handa kang magtiis sa ating Panginoon, nagbibigay ng kanyang mga dalangin, kahit hindi ka sanay sa pagpapala, yung treatment na gagawin sa iyo ng Panginoon, panghari, pang red carpet. Handa ka na ba makatanggap ng pagpapala? Handa ka na ba makatanggap ng pagliligtas at pagpapagaling? Yung treatment na panghari, pang VIP, yung nilalapagan ka ng mga damit at balabal at naghahanda sila dun sa dadaanan mo. Yung matatanggap ng haring papuri pagpapasalamat, makakasali ka. Makakasali yung asno. Dahil ang bitbit niya, yung Diyos ng mga Diyos at hari
ng mga hari. So if you ever feel stuck, mga kapatid, at walang nangyayari sa inyong buhay, endure, at mag-taste ka. Kasi little did they know, no? At little, hindi alam nung asnong yon, na sa kanyang pag-ikot-ikot at sa pagiging stuck, sa kanyang pagkalungkot at pagkadismaya sa nangyayari sa kanyang sitwasyon na siya'y nakastuck, hindi niya alam na mayroong isang araw na kakailanganin siya ng Panginoon. Na hindi lang ang first experience niya ay magbuhat ng mga bagay-bagay ng mga dalangin lang. Hindi alam nung asmong yon na nakatalik na ka-stuck, na one day, bibit-bitin niya sa kanyang likuran yung Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. So I'm here to tell you right now, mga kapatid, endure. Sige lang, diretso lang, Hallelujah. bitbit lang, lakad lang, di na maling mabilis, di na maling madapa, pero diretso lang. Diretso lang, kahit dahan-dahan, kahit masyadong maliit yung progreso, diretso lang. Kasi one day, pagdating natin dun sa finish line, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Ang kabulang ang tatanggapin. Hindi lang dito, hindi lang bulak, hindi lang milyon, kundi korona ng buhay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! 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 It's been a while, mga kapatid, nung muli mong naranasan yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung init pa. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan sa tagal ng panahon. Hindi porki 30 taon ka nang nakakakilala sa Panginoon, na hindi ka na mai-stuck. O hindi rin naman ibig sabihin na 3 buwan ka pa lang nakakakilala sa Panginoon dahil bago ka pa lang, hindi ka na rin mai-stuck. Yung pagiging stuck, mga kapatid, iyan yung pagkakita ng mga bagay ng pare-pareho at paulit-ulit na lang. Yung napapakinggan mo, paulit-ulit na lang. Yung naririnig mo at nakikita mo, yung lumalabas sa bibig mo, paulit-ulit na lang. Wala nang dating sa iyo. Yung panalangin mo, yun at yun na lang. Wala nang bago. Kapag yung isang bagay na stuck, nabaho yan, mga kapatid. Nababarhan yan. Tinatambayan yan ng mga kitikiti at ng mga ibang insekto. Hindi na nagalaw. Ever feel stuck, mga kapatid, right now? Kung 30 years ka lang, nung huli kang nakatanggap ng banal na spirito, pwede yung baguhin ng ating Panginoon. He is not looking, mga kapatid, for perfect containers o perfect na mga kabayo. Hindi naghahanap yung Panginoon natin ng mahusay at magaling, yung mababait at matitinong tao. Hindi naghahanap yung Panginoon natin. Hinahanap niya ngayon yung mga asno na stuck, unqualified,